pa na balita habang pinopodcast namin ito ay mayroon ako at naisulat ko ito sa Bulgar at Hataw, no? Meron tayong mga kaibigan na nagbalita po sa atin na sa isang event somewhere in, hindi ko alam kung Mindoro, basta labas ng Manila, probinsya, nagkasama sa isang event itong si Francine Diaz at saka ang bandang Orange and Lemons. Okay, ayon sa chika, nagpe-perform ng Orange and Lemons sa stage. Nasa stage sila, nandoon yung setup nila, band setup. Alam mo naman, pag sinabi mong band setup doon, di ba malaki yan, may drums, may achuchuchu dyan, na-occupy nila yung halos yung stage na, di ba? So, sa kalagitnaan ng pag-perform, parang doon sa isang parte ng performance na medyo natapos yung kanta, biglang may pumasok yung host ng event at sinabi na pansamantalang sisingit ang isang kapamilya artist, ang isang gustong bumate doon sa mga tao kasi parang anong klaseng event pa, hindi naman parang fiesta or something, na sabi babati lang itong artista na ito. So, habang siguro prepare pa kasi ang banda gano'n naman talaga, di ba? Bawat kanta nila parang nagpapahinga sila, chuchu-chuchu, nagche-check ng sound at kung ano mga instruments pa doon. So, umakyat sa stage, sinawag Francine Diaz. Bati naman si Francine, bla 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 bla, hello. Siyempre, titilaan yung mga fans niya kasi siyempre may pangalan at kilala, lalo na yung sa mga bagets, kilala si Francine Diaz. But, after niyang bumate, eto na yung eksena doon. Biglang pinakanta si Francine. Kaya supposedly, yung time na yon, ayon sa ating mga nagkukwento, yung time na yon ay performance time pa ng Orange and Lemons na banda. So kumanta si Francine, chuchu-chuchu, ngayon, nag-react ngayon yung mga band members ng Orange and Lemons kasi feeling nila binastos or nabastos sila ng pangyayari. Yun. At nakakaloka yung reaction. Eto, parang ayoko rin sana paniwalaan, pero ginawa daw po talaga ng Orange and Lemons na habang kumakanta itong si Francine Diaz, biglang nag-sound check ang banda. Correct me if I'm wrong sa may mga nakabalita po niya kasi ngayon lang po hindi ko pa nakukuha yung buong detalye. Ikunento lang ito sa akin at sabi ko nga hindi ko matanda kung sa Mindoro ba ito or basta sa kung anong parte ng Luzon na habang nagpe-perform, biglang nagsa-sound check, yung biglang naririnig mo yung mga instrumentong gitara, gaganyan na parang bastusan ang dating. So parang nagkaroon ng parang hindi naman commotion but miscommunication, nagkagulo-gulo, tapos nasundan na lang daw ng mga sunod-sunod na paghingi ng apology, bla bla, kasi yung mga tao din syempre nagre-react. But eto na yung kwento, parte pa rin ng kwento, ang haba ng kwento, no? Na di umano nga, yung handler di umano ni Francine ang nakiusap dun sa host ng event na isingit na si Francine parang sa kadahilan ng, alam mo yun, parang may iba pang lakad, may kailangang tapusin ng ganito, bla bla, may time, chuchu-chuchu, may ganon. To cut the story short, napupunta ngayon yung bashing at pag-aalipusta doon sa roadman, sa handler o sa RM kung ano man ang tawag nila doon, kasama ni Francine. But, syempre, si Francine Diaz yung napuputukan, especially now, na si Francine sa mga panahon nito, parang hindi na tinantanan ng mga negative reactions, comments, tapos lalo na nung nagkagulo-gulo sila ng mga issue kay Jada Avanzado, na nasangkot pa yung kwento nila ni Andre Brillantes, ni Seth Fedelin, tapos may movie silang ginagawa sa Regal, bla bla bla, sabing nagpapaingay lang, ginagamit lang. So nagsunod-sunod na imbis ang dating is maklaro o positibo, parang lalong nagiging negative ang imahe nito ni Francine kasi lumalabas na diva siya, lalo sa pangyayaring ito na paimportante, may attitude, etc., etc., etc. Well, to be honest naman, hindi pa natin nakukuha yung buong detalye ng istoryang ito, although kumakalat na po ito ngayon sa social media. At sabi ko nga habang pinopodcast po namin ito ngayong April 3, ano na pala ngayon, May 1, Labor Day, ng alas 6 ng gabi,
ito po yung nakarating sa aming mga kwento. Kaya dyan sa mga gustong mambash dyan, tandaan nyo ha, pinodcast namin ito ng May 1 ng alas 6 ng gabi at ito pa yung umiikot na balita at hindi pa namin nakukuha yung buong kaganapan ng buong kwento na yan, kung ano ba talaga ang nangyari. Pero ayon nga sa mga informante natin na nagbabalita sa isang event, nagkasabay sila ng bandang Orange and Lemons, nagpe-perform ang Orange and Lemons, biglang kinat, biglang sumingit itong magbabati lang, pero yung pagbati napunta sa pagkanta hanggang sa parang gumanti naman itong isa na nag-soundcheck chuchu para ewan ko kung ano. So hindi natin kumpirmado kung ano yung katotohanan sa kwentong yan kasi kwento lang ito ng mga nakasaksi. We still have to hear from Orange and Lemons, of course from Francine Diaz, at doon sa mga nagpapatakbo ng event. O klaro yan ha, bago kayo magbigay ng kung ano mga negatibong komento. Kasi dito, pinodcast lang namin kasi nagkataon na ito yung schedule namin today, Labor Day, bilang bakasyon naman po ngayong araw na to, sinamantala po namin na mag-vlog. At ito nga po ang isa sa mga episode na ginawa namin today for Unbettable Channel. O sa mga may eyewitness, nandun, especially nandun sa lugar or may ibang balita, open po kayo para magbigay ng inyong mga komento at reaction. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nagus. Salamat dito lamang sa Unbearable Channel. Maraming salamat po, Doctors, Dr. Pong Magtibay ng One Dental Plaza, si Dr. J. Recasata at saka si Dr. Sheila Recasata ng Faces and Curves, Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile at saka si Ma'am Ara and si Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Hindi ba puro mga doktora kaibigan natin? At si Tita Telma Ziniga Rodriguez ng Simas Philippines, si Colonel Jundi Mayuga, ang mga Team Marites ko dyan sa Marites University, sa Scat Media, ang aking mga panulat at editor ko dyan sa Bulgar, Janice Navida, sa Hataw, si Marie Chris Nicasio, at ang online po namin sa Chronicle Philippines Manila, and of course, ang Unbettable Channel. At sa inyo pong lahat, Diyos marahay na banggi po sa Indong Gapos. Aldaw, ugma, udto, aaga, whatsoever, marahay na aldaw at magandang buhay po sa ating lahat. Thank you very much.